Sa ngalan ng Diyos, Allah, Yahweh. Isang bagong digmaan ang sumiklab sa pangalan ng Diyos, Yahweh, at Allah sa gitnang silangan at kanlurang pampang. Nagsimula ito minsan bilang away ng mga mayayaman na gustong kontrolin ang mga tao. At sinasabi ng magkabilang panig na ang kanilang pananampalataya ay mas mabuti kaysa sa iba. Ngunit ang kanilang pananampalataya ay walang pagkakaiba sa lahat dahil ang mga naglalabanang partido ay pumatay ng may pagnanasa at gumagawa ng lahat ng uri ng paglabag sa karapatang pantao sa ngalan ng kanilang relihiyon at kanilang Diyos. Ito, habang ang lahat ng relihiyon ay ipinanganak mula sa isang pinagmulan at iyon ay ang mga fairy tale na libro na mas matagumpay kaysa sa Harry Potter, katulad ng Biblia, Talmud, Torah, Quran, at iba pa. Nako, siguro hindi ko maintindihan na ang tinatawag na Diyos ng pag-ibig ay hindi man lang mapagmahal kundi ang demonyong nakasuot ng tupa. At kapag tinitingnan ko kung ano ang sanhi at nagpapatuloy sa kanyang pangalan, ito ay tiyak. Sinong Diyos ang nagpapahintulot sa kanyang pangalan na maling gamitin ang kanyang mga tagasunod nang hindi bumababa sa kanyang ulap? Sinong ama ang hahayaang magdusa ng ganito ang kanyang mga anak nang walang ginagawa? Ang balita ng pagsalakay ng mga mamamatay tao na Muslim na nagwawagayway ng mga baril sa itaas ng kanilang mga ulo ay nakakagulat. Ipinagmamalaki nila na sa wakas ay may ibig silang sabihin, na maaari silang magkunwaring may hawak, habang sila ay inaabuso pa rin tulad ng dati noong sila ay wala at nabubuhay sa kahirapan at kaapihan. Pagkatapos ng lahat, ipinakita kamakailan ng mga Muslim na iyon kung ano ang itsura, kung paano sila matagumpay na sumakay sa lungsod kasama ang isang matandang babae na kanilang nahuli. At kung paano nila inihagis ang mga batang babae sa likod ng isang truck para panggagahasa. Ito ay tila isang eksena sa Biblia ayon sa Zacarias Kapitulo 14 versikulo 2, sapagkat aking titipunin ang lahat ng mga bansa laban sa Jerusalem upang makipagbaka, at ang bayan ay sasakupin, at ang mga bahay ay sasamsaman, at ang mga babae ay lalabagin. At ang Israel, ang napinsala ng partido, ay nagpakita rin ng tunay na kulay nito sa kanyang kontrareaksyon. Ang katotohanan na ang Diyos at si Allah ay inimbento ng malisyosong sangkatauhan ay muling napakalinaw dito. Naniniwala ang mga Muslim na ang Quran, bilang binigkas na salita ng kanilang Diyos, ay walang mga kontradiksyon, habang ang jihad sa pagtatanggol sa sarili ay nagpapadali din sa isang digmaan ng pagsalakay upang maikalat ang Islam at ang pag-atake sa kaaway mula sa likuran ay pinahihintulutan at obligado pa nga. Tingnan ang Surah Al-Hajj 22:39 na nagbibigay ng pahintulot na labanan ang mga iyon dahil ang mga Muslim ay napagkamalan. 78 katotohanan, si Allah ay may kapangyarihang tumulong sa kanila. 70 Tunay na si Allah ay may kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila ang tagumpay. Napakahalaga ng hamon para sa Israel dahil nangangahulugan ito na hindi lamang sila lalaban sa maliit na bilang ng mga Muslim, Hamas, kundi laban sa makapangyarihang Allah, ang kalaban ng kanilang Diyos na may iba't ibang pangalan kabilang ang Hashem, na sa Hebrew ay ang pangalan, ay nangangahulugang Adonai, na nangangahulugang aking Panginoon. Dahil itinuturing ng tradisyong Hudyo ang pangalan ng Diyos na napakasagrado para bigkasan at hindi itinuturing ang sarili na karapat-dapat na isulat ng buo ang kanyang pangalan, ginagamit din nila ang YHWH, Yahweh, o tinatawag din ang kanilang Diyos na ang makapangyarihan sa lahat o ang walang hanggan. Kaya't ang mga Israelita naman ay tumugon sa pag-atake ng Hamas ng may tunay na paghamak sa kamatayan at may matinding sigasig, tulad ng kanilang imbentong Diyos na si Adonai, na sumisigaw, mahalin ang iyong mga kaaway. Isang pagkakatulad sa ginawa noon ni Moises sa pamamagitan ng paghahati sa dagat na pula sa tulong ng Diyos, upang ang kanyang mga tao ay makatakas, at ang kanilang mga kaaway ay namatay sa pagkalunod. Oo, kung gayon ang kathang-isip na kwento ng Biblia ay tama na ito ay ang Diyos ng Israel. Basahin dito kung ano ang kaya ng bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel. Ang nakaraan ay nauugnay sa kasalukuyan. Tingnan, bilang 31:9-11, ngunit dinala ng mga anak ni Israel ang mga asawa ng Midian at ang kanilang munting anak na bihag, dinala din nila ang lahat nilang hayop, at lahat ng kanilang bakahan, at lahat ng kanilang pag-aari. At ang lahat ng kanilang mga bayan at ang kanilang mga tahanang dako, at ang lahat ng kanilang mga kuta, ay kanilang sinunog sa apoy. At kanilang kinuha ang lahat ng huli at lahat ng huli, ng tao at hayop.
Tingnan din ang Josue Kapitulo 11 versikulo 14 hanggang 15, at ang lahat ng samsam sa mga bayang ito, at ang mga hayop, ay kinuha ng mga anak ni Israel para sa kanilang sarili, wala silang iniwan na may hininga. Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises na kanyang lingkod, ay gayon iniutos ni Moises kay Josue, at gayon din si Joshua, hindi niya binawasan ang isang salita sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Tingnan din sa Josue Kapitulo 8 versikulo 24, at nangyari, nang ang mga anak ni Israel ay matatapos na patayin ang lahat na tumetahan sa Ai sa parang sa ilang, na kanilang tinutugis sa kanila, na silang lahat ay nangabuwal sa talim ng Tabak, hanggang sa silang lahat ay nahulog. Ay nawasak, at ang buong Israel ay lumingon sa Ai, at kanilang sinaktan sila ng talim ng Tabak. Tingnan din sa Josue Kapitulo 10 versikulo 40, at sinaktan ni Josue ang buong lupain, ang lupaing maburol, at ang timugan, at ang libis, at ang mga hangganan ng tubig, at ang lahat ng kanilang mga hari, wala siyang iniwan, oo, kanyang lubos na nilipol ang bawat hininga, gaya ng inutos ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Tingnan din sa Josue Kapitulo 11 versikulo 14, at ang lahat ng samsam sa mga bayang ito, at ang mga hayop, ay kinuha ng mga anak ni Israel para sa kanilang sarili, wala silang iniwan na may hininga. Na ang Bibliyang Diyos ay handang tumulong sa pagpatay at pagpatay ng mga tao ay maliwanag mula sa Exodo Kapitulo 23 versikulo 23, sapagkat ang aking anghel ay mauuna sa iyo, at dadalhin ka sa mga Amereo, at sa mga Heda, at sa mga Perezeo, at sa mga Kananiyo, at sa mga Hevo, at sa mga Levita, at sa mga Jebuso, at sa mga Palestino, at aking lilipulin sila. Tingnan din sa Josue Kapitulo 10 versikulo 11, at nangyari, nang sila'y tumakas mula sa mukha ng Israel, habang sila'y lumulusong mula sa Beth-horon, na binato sila ng Panginoon ng mga malalaking bato mula sa langit, hanggang sa Aseka, at sila'y namatay, mas marami ang namatay sa granizo kaysa sa pinatay ng mga anak ni Israel sa pamamagitan ng Tabak. Ipinakikita ng kasaysayan na nakuha ng Estado ng Israel ang kasalukuyang posisyon nito sa paraang mandaragit at ang mga residente nito ay tradisyonal na isang mamamatay tao na hinimok ng kathang-isip na masamang Diyos nito. Sa ngayon, napaka-ipokrito ng mga Israelita kapag ang mga tao mula sa kanila ay kinidnap, pinugutan ng ulo, at malupit na pinatay ng kanilang kaaway. Ang populasyon ng daigdig na sumasamba sa Biblia, sa Torah, at sa Quran ay dapat matanto na sila ay sumasamba sa mga kwento ng isang mamamatay tao na Diyos, na ang relihiyosong doktrina na kanilang araw-araw na sinusubukan paalang-sala ay isang buod at mishmash lamang ng kasaysayan ng mga Israelita at ilang magkatunggali ng mga tao noong unang panahon. Lubhang nakakalungkot na ang mga tao ay nagtatago sa likod ng gayong mga relihiyosong fairy tale at relihiyosong mga pagpatay at pagkatapos ay pumatay lamang sa isa't isa na para bang ito ay isang kasiyahan. Sa tingin ko yun ang pinakabata na solusyon sa isang problema. Ano ang masama sa pag-abot ng mapayapang desisyon ng magkasama? Bakit kailangang kumbinsihin ng mga taong relihiyoso ang iba sa kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng walang pigil na karahasan? Ito ay dahil ang relihiyosong sangkatauhan ay hindi sigurado sa kanyang sarili at nagdurusa sa paninigas ng utak dahil ang kathang-isip na biblikal na Diyos ay naguutos ng iba. Kaya ang turo ni Vishnu ay nagsabi, walang sino man ang may karapatang kitilin ang buhay ng iba o kontrolin ang kanyang buhay ng di makatwiran. Ngunit hindi ko rin nais na maunawaan ang mundo ng relihiyon, dahil ito ay barbarical, walang batas, malupit, walang awa, at walang puso tulad ng kanilang ginawang mapaghiganting Diyos. Tingnan ang mga bansang uhaw sa dugo, kabilang ang Netherlands, Amerika, Germany, at lahat ng iba pang nakikiramay na kapangyarihan at individual na malinaw na nagpakita ng kanilang mga posisyon sa kanilang suporta para sa Israel. Nilinaw nila kung ano ang kaya pa rin nila at kung ano ang kaya ng kanilang mga ninuno, na nagpapayaman at makapangyarihan sa kanila ngayon. Kaya naman mas gugustuhin kong sundan si Harry Potter para sa kapayapaan dahil nakakakuha ako ng maraming suporta mula doon kaysa sa mga Diyos ng masamang sangkatauhan. Sa kasamaang palad, hindi alam ng mga naglalaban ang partido na hindi tinutukoy ng digmaan kung sino ang tama at mali, ngunit kung sino ang naiwan. At kapag ang mga tao ay gumamit ng lahat ng uri ng sandata ng digmaan, kabilang ang mga baril, bomba, at granada, upang bawian ang iba ng kanilang buhay, dahil kaya nila at dahil minsan ang mga pinuno ng dalawang mapanglait na grupo ng mga mamamatay tao ay nag-away sa sandbox na parang mga paslit,
At yun din sa pangalan ng isang imbentong ala, mas gugustuhin kong sundin si Harry Potter. At least lumaban pa rin siya para sa kapayapaan. Kaya ang turo ni Vishnu ay nagsabi, ang mga Diyos ay patay na mula pa noong una. Kaya, lahat ng nabubuhay na nilalang ay namamatay din sa minsanang buhay na ito. Sa makatuwid, ang isang tao ay dapat na makahanap ng kasiyahan sa buhay habang ang isa ay nabubuhay pa at hindi natatakot sa hindi na mababawi na wakas. Ang pagtanggi sa wakas ay pagtanggi sa buhay, at ang pagpilit sa wakas ay hindi paggalang at paghamak sa buhay. Makabubuting yakapin ng tao ang buhay at mamuhay ng payapa kasama ang lahat ng nabubuhay na bagay hanggang sa masira ang kalikasan.